Bakit may lumalabas na babala o warning ngayon na huwag daw magbenta ng XRP? Yan, sa gitna po ng magulong galaw ng crypto market, may isang mensahe ang paulit-ulit na bumabalik. Huwag mong ibenta sa XRP ngayon. Hindi ito galing sa hype accounts, hindi rin simpleng hopium. Ang babalang ito ay nakaangkla po sa mas malalim na galaw ng supply at saka demand. Habang ang retail ay nakatingin lang sa short-term price, may ibang players na tahimik na kumikilos. Ayon po sa CryptoX na ayon po kay CryptoX Ayman, ang market ni XRP ay unti-unting binabago ng institutional accumulation. Hindi po ito random sa candle agad, pero ramdam po ito sa supply structure. At kapag nagbago po ang structure, kadalasan sumusunod ang presyo. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. At ayan, ano nga ba ang papel ng mga institution sa kasalukuyang galaw ni XRP? Kung titignan po natin ang nangyayari sa likod ng chart, makikita natin ang galaw ng mga higante. Yan po ay ang Canary Capital, 21 shares, Grayscale at maging iba pang mga XRP Focus ETF, kung saan sila ay hindi lamang po nag-iipon para sa mabilisang trade. Sila po ay nag-accumulate para sa strategy. Mula sa speculative trading, lumilipat po ang narrative patungo sa long-term positioning. Kaya hindi po ito random buying. Ito ay capital allocation. Kahit kailangan pang i-verify ang bawat claim, malinaw na umaayon ito sa mas malaking trend ng regulated XRP products nitong late 2025. Kapag ang institution ang pumasok, hindi po sila sumisigaw. Tahimik lang silang kumukuha. Ngayon ay gaano po ba kalaki ang epekto ng XRP ETF sa supply ng market? Simula po nang ma-approve ang US Spot XRP ETF, mabilis po ang naging epekto. Sa loob lang ng ilang linggo, 5 active Spot XRP ETF, halos umabot na sa $1 billion ang assets under management. Ibig sabihin nito, mahigit 400 million XRP ang nakapirmi na sa institutional custody. Ang Canary Capital XRP pa lamang ay may hawak na humigit kumulang 162 million XRP. Kasunod po ang Bitwise, Grayscale at saka Franklin Templeton. Ang mahalaga po dito, ang mga token na ito ay hindi na gumagalaw sa mga exchanges. Hindi na sila liquid. At kapag lumiit ang free float, nagiging mas sensitibo ang presyo sa demand. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng on-chain data tungkol sa exchange supply? Hindi lamang po ETF filings ang nagsasalita. Ang on-chain data mismo ang siyang nagkukumpirma. Makikita natin na ang exchange reserves ni XRP ay bumababa. Ang Binance mismo, isa po sa pinakamalalaking exchange, ay nakapagtala ng isa sa pinakamababang XRP balances sa loob ng ilang buwan. Ang timing na ito ay halos sabay po sa pagpasok ng mga ETF inflows. Hindi po ito coincidence. Kapag ang supply ay unti-unting inilalabas sa mga exchanges, nangangahulugan ito ng mas kaunting XRP na handang ibenta agad. Para po sa market structure, ito ay tahimik pero napakalakas na signal. Ngayon ay bukod po sa mga ETF, saan naman po pumapasok ang institutional demand? Hindi po natatapos ang kwento sa mga ETF. Ang Grayscale halimbawa ay nag-launch ng XRP Trust na GXRP sa NYSE.
Isa itong malinaw na mensahe sa mga institutional allocators. May regulated path na para makapasok kay XRP. Para po sa professional capital, mahalaga ang compliance clarity at saka utility. At dito po pumapasa si XRP. Kaya hindi po nakapagtataka na ang XRP ETF category ay isa sa pinakamabilis ma-adapt na non-Bitcoin at saka non-Ethereum segment. Mas mabilis pa kaysa sa ibang altcoin products noong early stage nila. Ibig sabihin may demand na naghihintay. Ngayon ay paano po binabago ng institutional custody ang liquidity ng market? Kapag ang XRP ay napupunta sa ETF vaults at saka trust, hindi na po siya basta-basta bumabalik sa open market. Sa basic supply-demand logic, kapag lumiit po ang available supply at nanatili ang demand, tumataas po ang pressure sa presyo. Hindi to agad nakikita sa chart. Minsan inaabot ng buwan. Pero kapag bumalik ang market confidence, ang galaw ay madalas biglaan. Mapapansin mo rin na kahit may volatility, nananatiling stable po ang year-end price levels ni XRP. Yan ay kadalasang sinyales ng accumulation zone. Ngayon ay bakit po ba mapanganib ang pagbenta base lamang sa short-term noise? Ito po ang sentro ng babala ni CryptoX Ayman. Kapag nagbenta ka ngayon dahil lang sa takot o boredom, baka ibigay mo ang position mo sa mas malaking kamay. Historically, sa stocks, commodities at kahit sa crypto, ang malalaking galaw ay dumadating matapos po ang tahimik na accumulation. Hindi po sabay-sabay. May delay at sa delay na ito, maraming retail ang nawawala. Hindi sinasabi na garantisado ang kita, pero malinaw na ang risk-reward ay mas pabor sa may pasensya. At bilang panghuli, ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ayan, walang analyst ang makapagbibigay po ng kasiguruhan. Pero ang kasalukuyang kombinasyon ng institutional flows, regulated ETF adoption at bumababang liquid supply ay hindi po ordinaryo. Ito po ay foundation ng mas malaking galaw. Ang bull run ay hindi laging maingay sa simula. Minsan nagsisimula ito sa tahimik na accumulation. At sa XRP, base po sa datos, ay nasa yugto na ito. Para po sa long-term holder, ang tanong ay hindi kung kailan ang pump. Ang tanong ay kung nandyan ka pa ba kapag dumating ito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.